سبيل الدموع سبيل مريح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid kong minamahal sa relihiyong Islam, mga taga-subaybay sa aking mga lectures, ang video na to ay panglabing isang kabanata sa kabuuhan ng ating mga videos na kung saan ay ating ipinapaliwanag doon ang patungkol sa ating relihiyong Islam. Ito po ay related doon sa naunang video natin na zakah, pang-10 kabanata. Yung pang-10 kabanata. Ito ay related doon. Sa video na to, ang ating ipapaliwanag ay dalawa. Fadluz zakah at saka yung al-bakhil wa iqabuhu yawm al-qiyamah. So, unang ipapaliwanag natin dito ay ang fadluz zakah. Ibig sabihin ng fadluz zakah ay ang kabutihan ng zakah. So, ito po ay marami. Hindi natin kayang ipaliwanag dito lahat. Pero, insyaAllah ta'ala, kukuha tayo doon ng mga tatlo. Ipapaliwanag natin dito. At pagkatapos ay ipapaliwanag naman natin dito yung pangalawa na nasabi natin na al-bakhil. Yung ibang mga kabutihan ng zakah ay baka maipaliwanag din natin sa mga susunod na episodes, insyaAllah ta'ala. Tulad ng nasabi natin na ang fadluz zakah ay marami. So, ang pinakaunang ipapaliwanag natin dito na kabila sa fadluz zakah ay ang may-ari ng zakah ay tinagurian, nagmamay-ari ng kamay na mataas. Yan ang isang kabutihan ng zakah. Ibig sabihin ng may-ari ng zakah ay yung taong kaniyang nilalabas ang zakah mula sa kaniyang kayamanan. Siya ay tinagurian na nagmamay-ari ng kamay na mataas. Masya Allah. Ibig sabihin, ito ay bilang pagpupuri sa kanya. Tingnan natin itong hadith na sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Hakim bin Hizam, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى. Ang ibig sabihin ng hadith na ito mula kay Hakim bin Hizam, katotohanan na si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinabi niya, al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla. Ang kamay na mataas ay mas mainam kaysa yung kamay na mababa. Sinabi rin ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith bilang pagbibigay ng paliwanag sa hadith na ito, sa itong unang sinabi niya. Ang sinabi din niya, al-yaddul ulya hiyal munfiqah. Yun daw ang ibig sabihin ng al-yaddul ulya. Ang ibig sabihin, ang mataas na kamay ay siya ang gumagastos. Yan ang sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang pagpapaliwanag doon sa isang hadith. Yung naunang hadith na binasa natin. Wal yadus sufla hiya sa'ila. At ang kamay na mababa, siya ang humihingi o nanlilimos. Yan ang sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, ibig sabihin, mga alipin ng Allah, mga minamahal kong kapatid sa relihiyong Islam, mga taga-subaybay sa aking mga lectures, Masya Allah, kapuri-puri ang taong nagbibigay ng zakah
o nilalabas niya ang zaka mula sa kanyang kayamanan. Siya ay tinagurian ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagmamay-ari ng mataas na kamay. Kaya po, mga alipin ng Allah, yung mga nakikinig dyan na kabila sa mga taong binigyan ng Allah ng maraming biyaya. Oo, pakinggan po ninyo ito. Oo, gawin po ninyo ito. Gawin po ninyo ang zaka. Ibig po sabihin ay ilabas ninyo ang zaka mula sa inyong mga kayamanan, sa kabuuhan ng inyong mga kayamanan. 2.5. Yes, oo. Kasi kayo po ay pinupuri ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oo. Sinabi niya na kayo ang mga taong nagmamay-ari ng mga kamay na matataas. Oo. So ito po ay pagpupuri sa inyo galing kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ito po ay nagpapatunay na ang katayuan ng may-ari ng zaka o taong kanyang nilalabas ang zaka mula sa kanyang kayamanan ay napakataas ang kanyang katayuan sa ating relihiyong Islam. Dahil doon sa kanyang ginagastos mula sa kanyang kayamanan tungo sa daan o sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yes, oo. So, kaya kapatid kong minamahal sa relihiyong Islam, na kabila sa mga taong mayayaman, oo, biniyayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng maraming kayamanan. Oo. So, ipakita mo po yung kabutihan mo. Oo. Ipakita mo po sa lahat yung kabutihan mo. Ipakita mo po sa lahat na ikaw ay kasama sa mga taong pinuri ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinawag niya na mga taong matataas ang kanilang mga kamay. Mas mainam po kayo kaysa yung iba sa inyo na sila ang tumatanggap ng mga sadaka o mga taong humihingi ng mga tulong sa inyo o sa mga mayayaman. Yan po ang sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya po, puriin po ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala dahil kayo po ay ginawa kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na kabila sa mga taong binyayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng maraming kayamanan, at dahil doon ay tinagurian kayo ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kayo ang mga taong nagmamay-ari ng matataas na kamay. So ito po ay tulad ng nasabi ko kanina, ay kapuri-puri ito sa inyo galing kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito po ang isang kabutihan ng zakah. Na pangalawa pong kabutihan ng zakah ay nililinis po niya ang nagmamay-ari sa kanya. Oo, mula sa kanyang mga kasalanan at pagkakamali. Az-zakatu tutahhir wa tuzakki sahibaha min dhunubihi wa akhta'ihi. Allahu akbar. Ito ang isang pangalawang kabutihan ng zakah. Ang zakah po ay nililinis niya o dinadalisay niya ang nagmamay-ari sa kanya. Ang ibig sabihin ng nagmamay-ari sa kanya, yung may-ari ng kayamanan na nilalabas niya mula sa kanyang kayamanan ang zakah. So ang zakah na ito na nilalabas niya mula sa kanyang kayamanan ay dinadalisay niya siya o nililinis niya siya mula sa kanyang mga kasalanan at mula sa kanyang mga pagkakamali. Tingnan po ninyo itong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Surah At-Tawbah, al-aya 103. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ang inutusan dito ng Allah subhanahu wa ta'ala ay si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi niya kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, O Prophet Muhammad, khudh min amwalihim sadaqatan. Kunin mo
mula sa kanilang mga kayamanan ang sadaqah. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Na ang sadaqah na ito ay lilinisin niya sila, dadalisain niya sila mula sa kanilang mga kasalanan. Tutahhiruhum min dhunubihim. Lilinisin niya sila mula sa kanilang mga kayamanan. Faqala Shaykh Abdul Qadir Shaybatul Hamd. Sinabi ni Shaykh Abdul Qadir Shaybatul Hamd, inna sababa nuzuli hadhihi al-ayah huwa anna rahtan min ahli al-Madinah takhallafu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk kaslan wa li'inshigalihim bi amwalihim. Falamma raja'a ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam min ghazwat Tabuk ja'u bi amwalihim ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu ya Rasulullah hadhihi amwaluna التي كانت سببا في تخلفنا تصدق بها عنا واستغفر لنا. Ang ibig sabihin ng sinabi ito ni Abdul Qadir o Sheikh Abdul Qadir Shaybatul Hamd, katotohanan na ang dahilan sa pagbaba ng aya na ito ay may mga tao sa Madina. Oo. May mga tao sa Madina, takhallafu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwat Tabuk. Ang ibig sabihin na sumuway sila dito, sinuway nila dito ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, hindi sila sumama kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa kaniyang panawagan na patungkol sa ghazwat Tabuk. So hindi sila sumama. Yung iilan sa mga taga Madina na hindi sumama kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa ghazwat Tabuk dahil sa katamaran, wali inshigalihim bi amwalihim, at dahil din sa pag-aaruga nila sa kanilang mga kayamanan. Ibig sabihin, busy din sila sa kanilang nabisi sila sa kanilang mga kayamanan. So, yan ang dahilan kung bakit hindi sila sumama kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma raja'a ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam min ghazwat Tabuk, noong matapos yung gazwa at bumalik si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina mula sa ghazwat Tabuk, na ang ginawa ng mga tao na yun, ja'u bi amwalihim ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dinala nila kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung mga kayamanan nila. At sinabi nila, ya Rasulullah, hadhihi amwaluna allati kanat sababan fi takhallufina. O sugo ng Allah, itong mga kayamanan namin na naging dahilan sa pagsuway namin sa iyo o sa hindi namin pagsama sa iyo doon sa ghazwat Tabuk. Tasaddaq biha anna, kaya ipamigay mo para sa amin. Ibig sabihin, ipagsadaka mo itong mga kayamanan namin na naging dahilan sa pagsuway namin sa iyo o naging dahilan sa hindi namin pagsama sa iyo doon sa ghazwat Tabuk, at patawarin mo kami. So noong marinig yun ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano ang sinabi niya? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ma umirtu an akhudha min amwalikum shay'a. Ibig sabihin na walang iniutos sa akin. Sino ang nag-uutos kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ang Allah. So ibig sabihin na yung sinabi niya na walang iniutos sa akin, na ang ibig sabihin doon, hindi iniutos ng Allah sa akin na kumuha mula sa kayamanan ninyo. Kumuha ko sa mga kayamanan ninyo. Hindi yan iniutos ng Allah sa akin. Yan ang sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya noong sabihin yun ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibinaba ang aya na ito. Fanuzilatil aya. Inibaba ang aya na ito na nag-uutos bilang pag-uutos kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kumuha ng sadaka mula sa kanilang mga kayamanan. Bilang paglinis at pagdalisay sa kanila mula sa kanilang mga nagawang kasalanan. Kaya si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumuha doon ng sadaka. So sa madaling salita, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala,
mga minamahal kong kapatid sa relihiyong Islam, mga taga-subaybay sa aking mga lectures, Masya Allah, napakaganda po ang zakah. Oo. Kaya po, magsaka po kayo. Lahat ng mga taong kabila sa mga biniyayaan ng Allah. Ilabas po ninyo ang mga sadakat at zakah mula sa mga kayamanan ninyo. Dahil ito po ay paglilinis mula sa mga nagawa ninyong kasalanan at mga pagkakamali. Huwag po ninyo isatabi ang pagbibigay ng zakah. Ito po ang isang kagandahan ng zakah na nililinis niya mula sa inyo, nililinis ng zakah mula sa mga nagmamay-ari ng zakah o sa mga taong kanilang nilalabas ang mga zakah mula sa kanilang kayamanan. Sila po ay nililinis mula sa kanilang mga kasalanan, pagkakamali sa pamamagitan ng pagbibigay nila ng zakah o paglalabas nila ng tamang zakah mula sa kanilang kayamanan o mula sa kabuuhan ng kanilang kayamanan. Kaya po, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, Masya Allah, yung mga mayayaman dyan, Masya Allah, puriin po ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala at ilabas po ninyo ang mga zakah mula sa mga kayamanan ninyo para kayo ay maging kabila sa mga tao na to. Tingnan po ninyo yung isang ng zakah. Binigyan mo yung tao ng zakah. Masya Allah. Ibig sabihin, tinulungan mo yung tao, naalis siya mula sa kinaroroonan niyang mahirap na sitwasyon o mahirap na buhay. Oo. So, naalis siya doon sa kaniyang mahirap na kinaroroonan dahil sa iyo, dahil doon sa zakah o dahil doon sa sadaka na ibinigay mo sa kanya. Oo. Yung mga mahihirap, mga dukhang tao na kabila sa mga Muslim. Oo, natikman nila yung magandang pamumuhay dahil sa iyo. Oo. So yung mga tao na yan, walang duda na sila ay itataas nila ang kanilang mga kamay sa Allah subhanahu wa ta'ala at hihiling sila sa Allah subhanahu wa ta'ala upang ikaw ay patawarin ng Allah, upang ikaw ay biyayaan ng Allah, dagdagan ng Allah yung mga biyayang ibinibigay niya sa iyo dahil ikaw ay karapat-dapat na binibigyan ng Allah ng maraming biyaya dahil ikaw ay ginagastos mo yung ibinibigay ng Allah sa iyo na mga kayamanan o mga biyaya tungo sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, yan po ang isang kagandahan ng zakah. Lahat po ng nabibigyan ninyo ng sadakat o mga zakat. So, lahat po sila humihiling sa Allah na ikaw ay maging kasama sa mga taong ibig sabihin na mga taong dagdagan pa ng Allah o dadagdagan pa ng Allah ang kaniyang mga biyaya sa kanila dahil sa kabutihan mo. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, pangatlo po na aking maipapaliwanag sa iyo patungkol sa kabutihan ng zakah ay ang zakah ay hiyan nama. Allahu Akbar. Az-zakatu hiyan nama. Anong ibig sabihin? Ang zakah ay ziyadatul mal wa takathuruhu. Allahu Akbar. Ibig sabihin na ang zakah, yan ang magiging dahilan upang dagdagan at damihan ng Allah yung biyaya niya sa iyo, yung kayamanan mo. Oo. Although sa umpisa nabawas yan. Nabawas yan sa kayamanan mo. Oo. Yung zakah. Pero yun ang magiging dahilan upang dagdagan ng Allah at damihan pa niya ang kayamanan mo, ang mga biyayang ibinibigay niya sa iyo. Oo. Dahil ikaw ay isa sa mga taong nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. La in shakartum la azidannakum. Kapag kayo
ay magpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. La'azidannakum, siguradong dadagdagan pa namin sa inyo ang aming mga biyaya. Okay. So, ang pagpapasalamat, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Allah, ay ang pagsunod o paggawa ng kaniyang mga kautusan. Tulad ng zaka. Ibig sabihin, ibinigay mo yung zaka, so ibig sabihin, sumunod ka sa kautusan ng Allah. Ginawa mo ang isa sa mga kautusan ng Allah. Yan po ang pagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, dahil doon, na dadamihan pa ng Allah, mas dadagdagan pa ng Allah yung mga biyaya niyang ibinibigay niya sa iyo. Yan ang ibig sabihin ng sinabi niya yan. Ng aya na yan. La in syakartum la azidannakum. Pag kayo ay magpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala, siguradong dadagdagan pa namin sa inyo ang aming mga biyaya. Allahu Akbar. So, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung mga kapatid namin dyan na mga Muslim na kabila sa mga mayayaman, huwag po kayong matakot na yung zaka na ilalabas ninyo mula sa kayamanan ninyo ay mababawas sa kayamanan ninyo. Yes, sa umpisa mababawas yan. Pero insyaAllah ta'ala, dahil doon sa zakat na nilabas mo mula sa kayamanan mo, insyaAllah ta'ala, yun po ay magiging dahilan upang lalong damihan pa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga biyaya niya sa iyo. Kaya huwag po kayo matakot. Oo. Gawin po ninyo ang zakat. Ilabas po ninyo ang zakat mula sa kayamanan ninyo. InsyaAllah ta'ala, lalong dadagdagan ng Allah ang mga biyaya niya sa inyo. Sinabi ng isa sa mga ulama, faqala ahadul ulama, sinabi ng isa sa mga ulama, inna zakata sababun linnama fil mal wa sababun likathrati al-ajr. Allahu Akbar. Katotohanan na ang zakah, yan ay dahilan upang tumubo o upang palaguin pa ng Allah ang kayamanan mo, upang patubuin pa ng Allah ang kayamanan mo, upang damihan pa ng Allah ang mga biyayang ibinibigay sa iyo. Allahu Akbar. Wasababun likathratil ajr. At hindi lang yung paglago ng kayamanan mo, kundi ay yun din ang isang magiging dahilan upang damihan ng Allah sa iyo ang kaniyang mga gantimpala. Allahu Akbar. Oh. Ano pang hinihintay mo, kapatid kong minamahal sa Islam, na ginawa ng Allah na kabila sa mga taong binigyan niya ng maraming biyaya, maraming kayamanan. Ano pang hinihintay mo? Oo. Ang zakah ay dahilan upang palaguin ng Allah yung kayamanan mo. Upang damihan ng Allah. Lalong damihan ng Allah ang mga biyayang ibinibigay niya sa iyo. Oo. Yan ang zakah. Oo. At dahilan din upang damihan ng Allah ang mga gantimpalang ibibigay niya sa iyo. Okay. So, ibig sabihin, dalawa ang mapapala mo mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dalawang kabutihan na mapapala mo o matatamo mo o matatanggap mo galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. Isa doon yung lalong dadamihan ng Allah. Yung mga biyayang ibinibigay niya sa iyo. So, pangalawang ibibigay ng Allah na yung gantimpala. Oo. Lalong dadamihan ng Allah. Oo, ang mga gantimpalang ibibigay niya sa iyo dahil doon sa zakah na nilabas mo mula sa kabuuhan ng kayamanan mo. Oo. So, sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith, "Ma naqasat sadaqatun min mal." Allahu Akbar. Ang ibig sabihin, hindi daw nabawas yung sadaka doon sa kayamanan. Kaya po, mga kapatid kong minamahal sa Islam, mga taga-subaybay sa aking mga lectures, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung kayo po ay kabila sa mga taong binyayaan ng Allah, binigyan ng Allah ng maraming kayamanan, huwag po kayong matakot. Oo, ilabas po ninyo ang kumplitong zakah mula sa mga kayamanan ninyo. Dahil yan po ang magiging dahilan upang lalong palaguin ng Allah ang mga kayamanan ninyo at upang kayo ay lalong dagdagan ng Allah o bigyan ng Allah ng napakaraming gantimpala. So, ano pa bang hinihintay natin mga kapatid? So, mga kapatid kung minamahal sa Islam, uulitin ko, ang zakah ay masya Allah, napakaganda.
napakarami po ang maibibigay niyang kabutihan sa nagmamay-ari sa kanya, sa mga taong kanilang nilalabas ang zaka mula sa kanilang mga kayamanan. Ito yung 2.5 mula sa ating mga kayamanan. Napakarami pong mga taong naghihintay sa inyo, na mga mahihirap, mga dukhang mga Muslim, na karapat dapat silang bigyan ng zaka. Sila po ang nabangkit sa Quran na kasama sa mga taong o mga grupong may karapatan sa mga zaka po ninyo. Napakarami po sila naghihintay sa inyo. At sila rin ang magiging dahilan, insyaallah ta'ala, para lalong palaguin ng Allah yung mga kayamanan na ibinibigay niya sa inyo o mga biyayang ibinibigay niya sa inyo. Dahil lahat po sila ay hihiling sa Allah subhanahu wa ta'ala upang lalong palaguin ng Allah o upang kayo ay lalong bigyan ng Allah, damihan ng Allah sa inyo ang kaniyang mga biyaya. So, insyaallah ta'ala, tulad ng nasabi ko sa inyo, yung ibang mga kabutihan ng zaka ay insyaallah ta'ala baka maipaliwanag natin sa ibang mga episode. So, hanggang lang dyan yung ipapaliwanag natin patungkol sa fadlul zaka. Insyaallah ta'ala yung mga iba nasa ibang episode, darating na episode insyaallah ta'ala. Pangalawang ipapaliwanag natin sa video na to ay ang al-bakhil wa iqabuhu yawm al-qiyamah. Anong ibig sabihin ng al-bakhil? Sa Maranao is gutok, ligto. Sa Tagalog is madamot. So, alam po ba ninyo kung ano ang pinakamadamot? Pinakagutok? Na yung taong ipinagdadamot niya ang zaka. Ibig sabihin na hindi niya nilalabas ang zaka mula sa kaniyang kayamanan. Yan po ang pinakamadamot. Yan po ang pinakagutok. Yung ganyang tao. Walladhi yabkhalu bizzakat. La ilaha illallah. Yan ang pinakamadamot. Siya yung taong ipinagdadamot niya ang zaka. Anong ibig sabihin ng ipinagdadamot niya ang zaka? Hindi niya nilalabas ang zaka mula sa kaniyang kayamanan. So ang Allah subhanahu wa ta'ala, tinakot po niya yung mga tao na yan. Yung mga taong madadamot, hindi nila nilalabas yung zaka mula sa kanilang kayamanan. Tinakot po sila ng Allah sa pamamagitan ng pinakamatinding parusang matatamo nila sa impyerno sa kabilang buhay. Pagdating nila sa kabilang buhay, na ang naghihintay sa kanila doon ay ang pinakamatinding parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan po natin itong aya, sinabi ng Allah sa Surah At-Tawbah, al-aya 34 and 35. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. لا إله إلا الله. Nakakatakot po ang aya na ito. Pakinggan po ninyo mabuti, mga kapatid kong minamahal sa Islam. Baka sakaling ito ang magiging dahilan na makiisa kayo sa mga taong nagbibigay ng zaka, o ibigay ninyo o ilabas ninyo ang tunay na tamang zaka mula sa mga kayamanan ninyo. Ano ang ibig sabihin ng aya na ito? Walladhina yaknizuna adh-dhahab, yung mga taong kanilang itinatago ang kanilang mga ginto at mga pira. Ang literal meaning po ng yaknizun na yung ibinabaon nila yung mga kayamanan nila. Yan ang literal meaning ng yaknizun. Pero ang ibig sabihin dito ng yaknizun sa aya na ito ay yung mga taong iniipon nila yung mga ginto nila, yung mga pira nila, wala yunfiqunaha fi sabilillah.
na hindi nila ginagastos sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, tungo sa landas ng Allah. Hindi nila nilalabas ang tamang zaka mula sa mga kayamanan nila. Yan po ang ibig sabihin dyan. Mga taong iniipon nila ang kanilang mga kayamanan. Oo. At hindi nila nilalabas mula sa mga ito o mula sa kanilang mga kayamanan ang tamang zakat. At hindi rin sila gumagastos mula sa kanilang kayamanan sa landas tungo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Fabashirhum bi'adabin alim. Iparating mo sa kanila, o Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabihin mo sa kanila, o Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ang parusa, ang pinakamasakit na parusa ng Allah sa kanila ay naghihintay sa kanila doon sa kabilang buhay. Oo. Pinakamasakit na parusa. Yan po ang ipinaghanda ng Allah para sa kanila. Oo. Para sa mga tao na yan, na yaknizuna dhahab wal fidda. Oo. Iniipon nila yung mga kayamanan nila, yung mga ginto nila, yung mga salapi nila, lahat ng kayamanan nila, iniipon nila. At hindi nila nilalabas mula sa mga ito ang tamang zaka. Hindi nila ginagastos sa landas tungo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Iparating mo sa kanila na naghihintay sa kanila ang pinakamasakit na parusa doon sa kabilang buhay. Yawma yuhma alayha fi nari jahannam. La ilaha illallah. Tingnan ninyo, mga minamahal kong kapatid sa relihiyong Islam. Yung pinagpaguran nilang kayamanan, matagal nilang iniipon. Pinagpaguran nila, pinagpawisan nila sa pinakamatagal na panahon. Oo. Ano ang mangyayari? Ito po ay gagawin ng Allah na plansa, parang plansa. Oo. At paiinitan doon sa apoy sa impyerno. At pagkatapos, fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum, na ipoplansa sa kanilang mga noo at sa kanilang mga takiliran at sa kanilang mga likod. La ilaha illallah. Pinagpaguran po nila ito. Pinagpawisan po nila ito. Inipon po nila ito para sa kanilang mga sarili sa pinakamatagal na panahon. Oo. Imbis na ito ay makakabuti sa kanila, pero hindi. Magiging parusa ito sa kanila. Oo. Magiging kaaway ito nila sa kabilang buhay. Magiging kaaway nila. Oo. Dahil ipaparusa ito ng Allah sa kanila. Gagawin ng Allah na plansa. Napakalaking plansa. At paiinitan doon sa impyerno. At pagkatapos ay ipaplansa sa kanilang mga noo, sa kanilang mga takiliran, sa kanilang mga likod. La ilaha illallah. Hindi po nila napakinabangan. Yung matagal nilang iniipon, yung pinakamatagal nilang pinagpapawisan. Oo. Imbis na ito ay makakatulong sa kanila, makakabuti sa kanila, pero hindi. Oo. Gagawing parusa ito ng Allah sa kanila. Oo. Hada ma kanaztum. Oo. At habang ipinaparusa sa kanila o ipinaplansa sa kanila, sinasabi sa kanila, hada ma kanaztum. Ito ang pinag-ipunan ninyo para sa sarili ninyo, sa mga sarili ninyo, li anfusikum. Oo. Ito ang pinakamatagal ninyong pinagpawisan para sa mga sarili ninyo. Itong ipinaplansa sa inyo, itong ipinaparusa sa inyo. Napakatagal ninyong iniipon ito, napakatagal na panahon. So iniipon ninyo ito, pinagpawisan ninyo ito sa pinakamatagal na panahon. Ito, kaya lisapin ninyo. Fadhuku ma kuntum taknizun. Kaya lisapin ninyo, tikman ninyo. Oo. Itong matagal ninyong pinag-ipunan para sa sarili ninyo. Lisapin ninyo ang sakit ng parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Oo.
Yan po ang sasabihin sa kanila. Oo. Habang ipinaplansa sa kanila, sa kanilang mga noo, sa kanilang mga talikuran, sa kanilang mga takiliran, mga likod. Oo. Habang ipinaplansa sa kanila, sinasabi sa kanila, ito yung matagal ninyong pinag-iipunan. Matagal ninyong iniipon. Matagal ninyong pinagpawisan. Oo. So ito na. Ipinaparusa sa inyo. O ipinaplansa sa inyo. Kaya lisapin ninyo, tikman ninyo yung sakit. Oo. So ito po ang magiging parusa sa lahat ng mga taong kanilang ipinagdadamot ang zakah. Ibig sabihin, hindi nila nilalabas mula sa kanilang mga kayamanan ang tamang zakah. Oo. So kawawa po sila. Kawawa po kayong lahat. Oo. Na biniyayaan ng Allah ng napakaraming kayamanan. Oo. Dahil sa tiyaga ninyo, pag-iipon, Oo. So imbis na ito ay makakabuti sa inyo, pero kabaliktaran. Naging parusa sa inyo. Oo. Naging parang pinakamalaking plansa na ipinaplansa sa mga noo ninyo. Oo. Sa mga takiliran ninyo, sa mga likod ninyo. La ilaha illallah. Hindi po ba kayo matatakot? Oo. Mga kapatid ko sa Islam, nakabila sa mga taong maraming pera, maraming salapi, matakot po kayo. Oo. Yung pinakamatagal ninyong iniipon para sa mga anak ninyo, para sa mga sarili ninyo, para sa Oo. Pagdating sa kabilang buhay, ito po ang magiging kaaway ninyo kasi ipaparusa sa inyo. Oo. Wala po kayong kaligtasan. Oo. Ipaparusa sa inyo yan. So, la ilaha illallah. Matakot po kayo. Oo. So, mga minamahal kong kapatid sa relihiyong Islam, pag-isipan po ninyo ito, pakinggan po ninyo ito ng mabuti. At ako ay humihiling sa Allah na ito ay magiging daan para matakot kayo. At dahil doon ay makapagbalik loob kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagsagawa ng zakah o paglabas ng zakah mula sa mga kayamanan ninyo. Oo. At ako rin ay humihiling sa Allah na ito ay maging dahilan na upang makamit ninyo ang tagumpay dito sa mundo at lalong-lalo na sa kabilang buhay. Insyaallah ta'ala. At insyaallah ta'ala sa mga susunod na episode ay yung mga ibang kabutihan ng zakah baka maipaliwanag din natin doon, at yung sadaqatut tataw, yung mga voluntaryong zakah o sadaqat ay insyaallah ta'ala yan ang isusunod natin sa next episode. So mga minamahal ko kapatid sa relihiyong Islam, uulitin ko po, ito ay bilang pangtakot sa inyo. Oo, sinabi ko ito baka sakaling makatulong sa inyo, matakot kayo, at dahil doon ay makapagbalik loob kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala at maibigay ninyo o mailabas ninyo ang tamang zakah mula sa mga kayamanan ninyo. Hanggang lang dito po ang video na to. So wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح